Hello guys, welcome back po ulit sa aking YouTube channel. Panibagong araw na naman ang ating pagtitinda sa ating mga tindahan. At ito nga, may dumating na naman tayong mga paninda na galing kay Tindahang Tapat at dito lamang sa malapit na wholesaler. Ito nga yung maganda, yung nakakapag-restock tayo ng ating mga paninda sa ating tindahan. Ibig sabihin lamang niya, nabibili yung ating mga paninda. At alam nyo na, senyales na kumikita ang ating tindahan. Kaya kailangan lalo nating sipagan ang pagtitinda para lalo tayong kumita sa ating tindahan. Yan yung gustong-gusto ko, yung mag-restock ng mga paninda. Kasi alam ko na yung mga paninda ko sa tindahan ay mga bago na uli at yung mga dati kong paninda ay mga nabenta na. May share pala ako sa inyo guys habang nagbubuklat ako ng aking mga paninda at pagkatapos niya na i-display ko naman. So konting share lang nung nag-start ako dito ng aking tindahan. Lalo doon sa mga kaka-start pa lang ng kanilang tindahan na pinanghihinaan ba ng kanilang loob. Nung mag-start ako dito ng tindahan, so wala akong mga kakilala kasi bagong lipat lang kami dito. At alam nyo na, kahit wala akong kakilala, so talagang nagtindahan pa rin ako kasi alam ko na may bibili talaga sa aking tindahan. Kasi tinignan ko yung mga kapitbahay ko, kung may mga kapitbahay ba ako na may mga posibilidad ba na bumili sa aking tindahan. So yun yung tinignan ko. So kahit wala akong kakilala, ay talagang nagtayo ako ng tindahan dito. At alam nyo na, hindi madali ang buhay. Kailangan nating paghirapan ang mga bagay-bagay. At alam nyo ba, nung nag-start ako dito ng tindahan, ang benta ko lamang dito ay may 50, 100, 70, 200, 300. So ganun lang yung benta ko dito sa aking tindahan. Pero yung ginawa ko ay tuloy-tuloy lang yung aking pagtitinda, hindi ako tumigil kasi alam ko darating yung araw na may mga bibili din sa aking tindahan. Doon sa mga nagtitinda dyan na bago lang, go lang, laban lang kasi alam ko na darating yung araw na talagang may bibili din sa atin. At kahit nilalampas-lampasan lang yung tindahan natin na parang hindi nila nakikita na may tindahan, mapapagod din yan lumampas sa ating tindahan, saan pat bibili din sa atin yan at dadaan din sa ating tindahan yan kasi mapapagod yan pumunta pa sa malayo para doon pa bumili. Ilang buwan din yung tindahan ko na ganun lang yung benta ko, 200, 300 na yung mataas na benta ko. Pero yun nga, hindi ako tumigil kasi alam ko nga na darating din yung araw na yun nga makakabenta rin ako ng may 1K, 2K at iintayin ko yung mga araw na yun na makabenta ako ng ganun. Kasi kapag ako nakabenta ng ganun, syempre matutuwa na ako at yung ngiti ko ay hanggang tainga na kasi syempre nga naman 200, 300 tapos makabenta ka ng 1,000, diba bongga na yun para sa akin yun. Pero dun sa iba, syempre yung mga malalakihang tindahan, so yun ay maliit pa sa kanila. Pero para sa akin, yun ay blessing at malaki na para sa akin yung benta kong 1,000. Alam niyo ba yung ginawa ko? Hindi ako sumuko. Araw-araw pa rin ako nagbubukas. Kung 6 o'clock ako nagbubukas, araw-araw yung 6 o'clock. Tapos kung magsasara ako, 10 o'clock, araw-araw din yung 10 o'clock. Para sa akin kasi, kapag tumigil ka, ay di wala. Kapag dumiretso ka, ay di meron talagang nilaga. Kaya tuloy-tuloy lang at laban lang. Pasasaan ba't makukuha din natin yung ating inaasam na benta? At yun na nga. So, sa hindi ko pagtigil, kasi kung tumigil ako, hindi ko malalaman na bebenta ako ng ganun. At yun na nga, nakikita ko na unti-unti nang nadadagdagan yung aking mga customer, unti-unti nang dumadami yung benta ko, at unti-unti nang nadadagdagan yung mga paninda na binibili ko. At syempre, alam nyo na yung pinakaantay ko na makabenta ako ng 1,000, 2,000, at 3,000. O thank you Lord ka na lang talaga kapag ginakamit mo yung gusto mo. At hindi rin naman laging Pasko sa tindahan, may mga oras din talaga at may mga araw na talagang matumal, pero ganun pa man ay hindi na rin talaga bumababa yung benta ko ng 200, 300, 500. Simula nung nag 1,000 ako, so dire-diretso na yun na mataas, so hindi na siya bumababa. May yun nga, may araw lang talaga na matumal at yun naman talaga ay dumadaan sa ating may mga sari-sari store. Kaya ang gawin natin ay sipagan natin sa ating tindahan kapag may dumating na mga paninda, ayan, display lang, linis-linis, so wag natin pagtagalin yung ating mga tindahan, lalo na kung wala naman tayong ginagawa. Minsan, medyo busy ako kaya hindi ko agad na-display pero kapag walang ginagawa, ay talagang i-display ko rin agad. Intindihin lang natin yung ating tindahan. Kung marami tayong kakompetensya sa ating paligid, hayaan natin sila at yung ating tindahan lang ang ating intindihin. At sa pagpepresyo naman ng ating mga paninda, so tamang pagpe-price lang para sa ganon, yung ating mga customer ay magpabalik-balik sa atin. So wag tayong mag-overprice ng ating mga paninda kasi alam nila yan kapag mataas yung iyong paninda, so hindi na sila babalik sa'yo. At hahanap sila ng mas mababa na mabibilhan nila. Kompletuhin lang natin yung ating mga paninda. Kahit pamaliit yung tindahan natin, basta kompleto yung mga paninda natin at may mga mabibili yung ating mga customer, babalik-balikan nila tayo. At isa pa pala guys, hindi kagandahan pala yung location ko dito. Talagang papasok yung aking location at
Tanging mga kapitbahay ko lang talaga yung pwedeng bumili sa akin kasi paloob itong sa akin. Pero kahit ganun pa man talaga, mapapa-thank you Lord na lang talaga ako kasi yun nga talagang may mga customer ako at nakakabenta talaga ako dito sa akin tindahan. At yun nga, marami rin may mga tindahan dito pero yun nga, nakakabenta pa rin ako. Iba talaga si Lord gumawa ng way at talagang tutulungan niya talaga tayo. Sabi nga, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kaya talagang magsumikap tayo para ibabalik yan lahat ni Lord at nakikita niya talaga na nagsisikap tayo sa buhay. Alam nyo ba, itong tindahan ko, maliit lang yan. Kita nyo naman yung mga pinamimili ko, 3,000, 2,000, ganun lang talaga yung amount. Wala pa akong 10,000 na binili na malaki. Basta ganun lang, 2,000, 3,000. So yung gawa ko, paikot-ikot lang talaga. So simula nung nag-start ako dito, hindi ko na talaga siya dinagdagan. Kung magkano yung puhunan kong inilagay, yun lang talaga yung pinapaikot-ikot ko. At yun nga, nakaipon na rin ako at nakabili na ako ng rep. Galing din lang dyan sa akin tindahan. Basta pag may sari-sari store ka, mahalin mo lang yung ginagawa mo. Focus ka lang sa tindahan mo. So wag ka makikinig sa mga kung ano-anong bagay sa paligid mo. Kung may mga kakompetensya ka nga, so hayaan mo lang sila. Kung yung mga pagpepresyo, may mga price war dyan sa paligid mo, so yung presyo mo lang talaga yung sundin mo. So tingnan mo yung iyong resibo, doon ka mag-base kung paano yung pagpa-price na gagawin mo. So, wag kang makikinig sa mga sabi-sabi lang na ganito, ganyan. So, yung presyo natin ay sa resibo tayo magbase. Hindi na nga pala ako naupa ng pwesto at yung pwesto ko ng aking tindahan ay dito lamang sa harap ng aming bahay. Kaya naman, wala na akong binabayarang pwesto at wala nang nababawas sa benta ko sa aking tindahan. At yun nga, napapaikot ko ng ayos ang aking puhunan. Yun na ang kagandahan ng hindi naupa ng pwesto. Kaya sa mga gustong magtindahan na pwede naman sa inyong bahay, ay pwede naman diyan kayo mag-start para wala na kayong babayarang pwesto. At ngayon nga, halos lahat ng pangangailangan namin ay sa tindahan na namin kinukuha. Maliban na lamang sa mga pambayad ng kuryente, tubig at internet, ay sa piso wifi ko yun kinukuha. So may piso wifi nga rin pala ako sa harap ng aking tindahan at yun ay malaking tulong din dito sa aking sari-sari store. Kaya napakalaking tulong talaga nitong sari-sari store sa amin. Kaya pag nag-i-start tayo ng ating negosyo, wag tayong panghinaan ng loob. Kapag mababa yung benta natin, tuloy-tuloy lang tayo at pasasaan ba at lalaki din yung ating mga benta. So ganun nga yung ginawa ko, tuloy-tuloy lang at hindi ako sumuko at eto nga, dire-diretso yung aking tindahan at nakakatulong na sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Para sa akin, ang pagtitindahan nga pala, napakadaling gawing negosyo. Basta may puhunan ka, may pwesto ka at may tiwala ka sa kakayanan mo. At ayan na nga mga kasari-sari store, natapos na din ang aking pagdi-display. At ayan na nga, kunting linis-linis na nga din sa ating tindahan para maganda ang pasok ng blessing. Maganda kasing tignan kapag malinis ang tindahan, nakakaginhawang tignan. At pagkatapos nga niyang paglilinis ko, itur ko kayo saglit sa aking tindahan. Kapag may tindahan ka, kailangan ka din maglaan ng oras para sa pagdi-display at paglilinis. Kasi yung kagandahan ng tindahan ay isa ring attraction para magkaroon ka ng maraming customer. So ayan na nga mga kasari-sari store ang aking tindahan pagkatapos ko mag-display. So ayan, may iba pang kulang pero na-order ko na rin naman ngayon at siguro bukas ay madi-deliver na rin dito sa aking tindahan. Napakagandang tignan kapag ang tindahan natin ay puno ng laman. Thank you Lord talaga sa lahat ng blessings kasi kahit ganito yung tindahan namin ay malaking tulong talaga sa aming pang-araw-araw. At ayan nga, nakakapag-ipon pa rin kahit ganyan yung tindahan namin. Kaya sa may mga tindahan dyan or nagbabalak pang magtindahan, so tuloy lang, laban lang, wag tayong susuko. Kahit minsan ay mahina yung benta, may matumal na araw, so tuloy-tuloy lang tayo at yun naman ay may hangganan yung ating paghihirap. So darating talaga yung araw na makakamit natin yung ating mga pangarap na inaasahan. So yan guys, hanggang dito na lang yung vlog ko. Kung nagustuhan nyo po, please like, subscribe to my YouTube channel and pakiclick na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos na aking i-upload. Thank you very much po. Happy selling mga kasari. Bye-bye!